tayo sa mga kwentong mag-iiwan sa atin ng ngiti. Isa sa mga paboritong pagkain ng ilang Pinoy, ang tapang kabayo. Ngayong Year of the Wood Horse, kumustahin natin kung swerte ba ang nagnenegosyo niyan. Lino Lavario, ikwento mo. Sa karenderyang ito sa Borromeo Street, Longos, Malabon, dinarayo ang kanilang specialty, ang mga putahing kabayo. May umu-order po sa amin. Minsan, isang talyase talagang may umu-order sa amin kasi dinadala ho diyan sa ibang bansa. Buti pa nga ho yung mga tapa namin, nakakapag-abroad kami. Hindi eh. Papahuli ba naman kami? Sa halagang 65 pesos, may tapang kabayo ka na. Kumpara dun sa regular na beef tapa, no, manamis-namis tsaka malambot. Itong tapang kabayo, tsaka nalalasahan ko yung ginagamit nilang margarine, pulang asukal, keso, maski yung liver spread. Tsaka bagay na bagay, isaw-saw dito sa toyo at suka na may sili. Matagal daw lutuin ang putahing ito, pero sold na sold daw ang mga customer sa sarap. Masarap po. Paano masarap? Nalasahan po yung ninamnam ng tapang kabayo. Dito sa Concepcion Market, ibinabagsak ang kinatay na kabayo. Safe na safe kainin dahil laking bundok daw ang mga kabayo. May papel naman yan eh, pagka pinapakatay sa bitas. Bago ilabas yan, bago ipasok, tinatatakan na yan. Kaya okay siyang kainin. Yun nga lang, kaunti ang supplier ng karne ng kabayo. Pero di hamak na mas mura raw kumpara sa baka. 200 pesos ang kada kilo ng tapang kabayo. Ang mas malambot na horse tenderloin nasa 250 per kilo. Sabi ng mga tindera, mas healthy raw ang karneng ito. Damo lang ang kinakain ng malinis. Kaysa kumpara mo sa baboy, marurumi ang kinakain. Kanya ang kabayo, wala raw kolesterol. Kanya ngayon, itong bagong taon nito, puro yan ang hinahanap. Ayon sa tinderang si Aling Rosario, kahit hindi Year of the Wood Horse, ramdam niya ang swerte. Sa pagtitinda raw nito, napagtapos niya sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Hanggang ngayon, hindi nga ako makahinto sa pagtitinda. 40 years na, nanginginain ako doon sa suki ko, marami. Lynn Olivario, News 5.